kanina ginamit natin yung synthetic division for the remainder. Okay? Ngayon, meron namang isang method on how to determine the remainder. And we call that the remainder theorem. So, anong ibig sabihin ng remainder theorem? This is a theorem, ha? So, sabi dito, if a polynomial function na p of x is divided by x minus c, kapag yan, dinivide ang isang polynomial ng x minus c, that's the binomial, yun yung kanina, ito yun. Okay? Then the remainder is equal to p of c. So, ang ibig sabihin nun, kapag daw ang isang polynomial function is divided by the binomial, ang makukuha nating remainder is equal to p of c. So, yung c dito, eto yon. That's the opposite of c. So, if we have negative c, ang isa-substitute natin is positive c. If we have positive c, ang isa-substitute natin is negative c. So, ang ibig sabihin ng p of c dito is we're going to evaluate the function by the divisor. Okay? So, ganun lang yon. Okay? That's the essence of the remainder theorem. So, pakita natin ang remainder theorem. Okay? So, let's try yung kanina. So, i-move ko lang to. Tignan natin if same ang makukuha nating answer for that. Asan yun? Ayan. So, we have 2x cubed. So, divided by siya ng x minus 4. Ito yung kanina. No? Inayos ko na lang siya para mas madali. Okay? So, ngayon, it's divided by the divisor. Divisor. Ito yung x minus c natin. Okay? At ito naman yung p of x natin. Okay? Using the remainder theorem, we're going to determine the remainder. Okay? When the given p of x is divided by the given divisor. So, let's try. So, x minus c muna. So, kunin natin x minus c. Kapag ganyan, x minus c lang, x minus 4 equals 0 lang yan. Automatic. Transpose mo doon. We have positive 4. So, sa madaling salita, para hindi na kayo nahihirapan, gawin nyo na lang is get the opposite of this, c. So, negative yan. So, magiging positive 4 siya. Para hindi nyo nagagawin to. Okay? So, ganun lang siya. So, ngayon, ang isa-substitute natin sa value ng x, ito yon yung kanina. So, we have p of 4 is equal to 2 times, ang x natin, papalitan ng 4 raised to 3 minus 7, 4 raised to 2 minus 5 times 4 plus 4. Okay? So, dapat ang makuha natin dito is 0, which is the same do sa kanina, using the synthetic. Okay? So, p of 4 is equal to, syempre, mag-start muna kayo sa mga merong exponent. Okay? So, we have 2 times 4 times 4, 16 times 4, 16 times 4, 64 to. This is 64 minus 7 times 4 times 4, that's 16. Ito pwede bang i-multiply na? Yes, kasi ang exponent lang yan is 1, kaya okay lang. So, negative 5 times 4, that is negative 20 plus 4. Okay? So, p of 4 is equal to 2 times 64. So, times lang natin yon 64 times 2, 8, 128. Then, negative 7 times 16. So, 16 times 7, automatic negative yan. So, 42, 112. That's 112 minus 20 plus 4. Okay? So, p of 4 is equal to 128. Dito muna tayo. Minus 112. So, erase ko lang yan. So, 128 minus 112. 6, 2 minus 1 is 1. So, we have 16.
minus 20 plus 4. Ngayon, dun muna, i-work out muna natin ito. So, we have P of 4 is equal to 16 minus 20. Subtract tayo dito kasi different signs sila. So, 20 minus 16 na lang. So, the answer is 4. Then, sign nito is negative since si 20 mas mataas. Then, plus 4, ito yan. Next is negative 4 plus 4. Subtract din natin yan. So, ang P of 4 natin ay 0. So, ibig sabihin nun, the remainder, this is the remainder. At yung tinutukoy ng ating remainder theorem. So, what's the remainder? So, the remainder is 0. So, ginagamit lang natin tong evaluating function if you want to know the remainder. So, the remainder is 0. Okay? So, we can use the remainder theorem if we want to know the remainder. Okay? So, pag sinabi natin remainder theorem, yun yung i-evaluate nyo lang. So, pwede nyo rin gamitin ng synthetic division since pares lang yan. Okay? So, ngayon, try naman natin yung number 2 using remainder theorem.